Pirmahan mo ang kasunduang ito, Talia. Sabihin mo sa lahat na ikaw ang nagtaksil, na ikaw ang may ibang lalaki. Ito lang ang tanging paraan para maligtas ang dangal ni Henrique at ng pamilya Santos mula sa kahihiyang nangyari sa motel na yon. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na talim ng itak na humihiwa sa malamig na hangin ng silid sa ospital. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging ang nanlilisik na pag-uutos ng isang reynang nagnanais isalba ang kanyang kaharian. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Talia ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ramdam niya ang bawat hapdi ng mga sugat sa kanyang mga daliri. Mga sugat na nakuha niya mula sa pagpupuyat kagabi para det ang isang espesyal na rug na gawa sa pinong hibla ng niyog. Regalo sana ito para sa parangal na matatanggap ni Henrique, isang simbolo ng kanyang tahimik na suporta at wagas na pagmamahal. Habang maingat niyang tinatapos ang huling tahi ng burdang, "Mahal ko, Henrique!" Gamit ang pulang sinulid. Hindi niya akalaing ang dugong mula sa kanyang mga kuko ay magsisilbing paunang paalam sa kanyang katuwaan. Habang ang kanyang asawa ay nakahiga sa kama, walang malay at bahagyang nakangiwi ang mukha. Dahil sa stroke na inabot sa gitna ng pakikipagtalik sa ibang babae, si Talia naman ang pinapapirma sa sarili niyang hatol. Ang kabalintunaan ay parang laso na nadahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Siya ang narito, ang asawang nagtiis sa hirap. Ang babaeng det ang bawat pangarap nila mula sa wala. Ngunit siya rin ang itatapon sa putikan para lamang manatiling malinis ang pangalan ng lalaking bumasag sa kanyang puso. "Bakit ako, Mama? Alam nating lahat kung saan siya nanggaling. Alam nating lahat na si Cora ang kasama niya." Ang paos na bulong ni Talia. Parang may nakabara na malaking bara ng yelo sa kanyang lalamunan. Bawat salita ay kailangang dumaan sa matatalas na tinik ng sakit. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng biyenan, ngunit ang sampal na ito ay may kasamang lansa ng katotohanan. Huwag kang mapangahas kung naging mabuti kang asawa, kung hindi ka naging tuyot at nakakabagot na parang mga basahan na ginagawa mo. Hindi hahanap ang anak ko ng init sa ibang kandungan. Stress si Henrique dahil sa'yo. At tandaan mo, Talia. Humakbang ng malapit si Doña Imelda. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong sa kanyang tenga. "Ang itay mo, isang tawag ko lang sa management ng ospital na ito. Titigil ang lahat ng makina na nagpapanatili sa kanyang buhay. Gusto mo bang mamatay ang ama mo nang dahil sa katigasan ng ulo mo?" Namamanhid na ang buong katawan ni Talia. Ang tunog ng monitor ng tibok ng puso sa paligid ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Tumingin siya kay Henrique, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng dambana ay mukhang napaka-inosente sa kanyang pagkakahimbing, habang ang ina nito ay abala sa paghabi ng isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang kinuha ni Talia ang ballpen. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay parang paghila sa isang mabigat na kadena. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, nararamdaman niyang unti-unting namamatay ang Talia na puno ng pag-asa. Ang pulang sinulid sa kanyang isipan ay naputol na, at ang tanging natitira ay ang magaspang at madilim na hibla ng pagtataksil. Nang matapos ang huling kurit ng kanyang pirma, binitawan niya ang panulat. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog sa sahig, kundi isang mahinang kalansing lamang na tila isang huling hininga. Tumingala si Talia kay Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Wala nang luhang natitira para sa mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya. "Tapos na. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Ngunit tandaan niyo ito, Mama. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Maari niyo itong takpan ng semento, pero darating ang araw na sisibol at sisibol pa rin ito para wasakin ang inyong pundasyon." Tumalikod si Talia at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang namamagang pisngi ay ito: hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng isang kasalanang hindi naman sa kanya? Huwag mong hayaang madungisan ng iyong mga paa ang loob ng pamamahay na ito, Talia. Mula sa araw na ito, ang bawat hininga mo sa lupang ito ay itinuturing ng isang panghihimasok. Ang boses ni Doña Imelda ay malamig pa sa hanging amihan habang nakatayo siya sa itaas ng malawak na hagdanang marmol. Sa kanyang tabi, nakasukbit ang mga kamay ni Cora sa kanyang braso, ang babaeng dahilan ng pagkawasak ng tahanan ni Talia. Ngunit ngayon ay tila isang bagong prinsesa na itinatangi ng matandang reyna. Ang tunog ng pagbagsak ng mga maleta ni Talia sa semento ng driveway ay hindi gumawa ng malakas na ingay, kundi isang mapurol at masakit na kalabog na tila hudyat ng kanyang ganap na pagtatapon. Wala ni isang katulong ang nangahas na tumingin sa mga mata ni Talia. Ang mga taong dati niyang pinagsilbihan ng may kabutihan ay ngayon ay nakayuko, takot na madamay sa sumpa ng pamilya Santos. Kinuha ni Talia ang kanyang mga gamit na nakakalat sa lupa. Ang isa sa kanyang mga maleta ay bumukas at lumabas mula roon ang mga piraso ng hibla ng niyog at ang det niyang rug na puno ng alikabok. Bagay ka talaga sa putikan, Talia, ang mapanuyang sabi ni Cora habang pinalalaruan ng kanyang buhok na halatang galing sa isang mamahaling salon. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Henrique. Higit pa sa sapat ang ibibigay ko sa kanya. Mga bagay na hinding-hindi mo kayang ibigay dahil sa pagiging tuyot at mahirap mo. Hindi sumagot si Talia. Pinili niyang lunukin ang bawat hibo ng puot at kahihiyan. Sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay ang kanyang amang si Mang Teodoro na kasalukuyang lulan ng isang lumang ambulansya, handang dalhin pabalik sa kanilang pinagmulang baryo, ang Barangay Isla Sikat. Isang lugar na puno ng amoy ng lansa at alat, malayo sa pabango at kintab ng mansyong ito na naging kulungan ng kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Ang paglalakbay pabalik sa Langchay ay tila isang walang katapusang dusa. Habang nakatingin si Talia sa labas ng bintana ng jeep, nakikita niya ang unti-unting pagbabago ng kapaligiran. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga punong niyog at mga barong-barong na gawa sa nipa. Nang makarating sila sa kanilang lumang dampa, ang bango ng dagat ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito ang bangong nagbibigay ng ginhawa. Ito ay ang amoy ng kahirapan na pilit niyang tinalikuran noon para sa pag-ibig. Dahan-dahang inalay ni Talia ang kanyang ama sa loob ng maliit at madilim na silid. Ang bawat ubo ni Mang Teodoro ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Talia. Ang dampa ay puno ng alikabok at ang bubong ay may mga butas na nagpapakita ng kalangitang tila nagbabadya ng ulan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Kinabukasan, ang katahimikan ng Barangay Isla Sikat ay binasag ng mga bulungan na mas malakas pa sa hampas ng alon. Paglabas ni Talia ng dampa upang kumuha ng tubig, nakita niyang nakatayo ang kanyang mga kapitbahay at kamag-anak sa di kalayuan. Ang kanilang mga mukha ay hindi kakikitaan ng malasakit, kundi ng mapanghusgang mga mata. Hawak ng isang babae ang isang lumang cellphone, habang ang iba ay may hawak na mga tabloid na inilathala sa bayan. Ang balita tungkol sa kanyang di umano'y pagtataksil at ang pagpapatapon sa kanya ng pamilya Santos ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga taong dati niyang itinuring na pamilya ay ngayon ay tumitingin sa kanya na tila siya ay isang may nakakahawang sakit. Tingnan niyo, narito na ang babaeng walang utang na loob, ang narinig niyang sigaw ng isang matanda. Pagkatapos tulungan ng mga Santos, nakuha pang magloko. Huwag mong dalhin ang dumi mo rito sa aming baryo, Talia. Napatigil si Talia sa gitna ng daan. Ang bawat masamang salita ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa dulo ng kalsada. Isang sasakyang
Alam niyang hindi kailanman magdadala ng magandang balita. Sino ang nasa loob nito at ano pa ang balak nilang kunin sa isang babaeng wala na ngang itinira para sa sarili. Huwag mong isiping matatapos ang lahat sa pag-alis mo sa aming poder, Talia. Ang bawat sentimong ginastos ng pamilya Santos para sa iyong ama ay may katapat na kabayaran. Ang mga salitang ito ay hindi nanggaling kay Doña Imelda mismo, kundi sa kanyang kanang kamay na si Attorney Lazaro, na bumaba mula sa makintab na itim na sasakyan. Ang kintab ng kanyang sapatos ay tila isang malaking insulto sa maputik na daanan ng Barangay Isla Sikat. Hawak niya ang isang asul na folder na tila ba naglalaman ng hatol sa nalalabi pang hininga ng pamilya Alcantara. Sa loob ng maliit na dampa, napatigil si Talia sa pagpunas sa noo ng kanyang amang nahihimbing. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Habang lumalapit sa pintuan, ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ng mga Santos ay hindi na lamang isang moral na tanikala. Ngayon, ginagawa na itong isang legal na bitag. Ano pa ang gusto nyo? Ibinigay ko na ang lahat. Ang pangalan ko, ang dangal ko. Pinirmahan ko na ang kasinungalingang gusto nyo. Ang boses ni Talia ay basag, puno ng pagod na tila dinala ang bigat ng buong karagatan. Ang pirma mo ay para sa kaligtasan ni Henrique. Ngunit ang perang ipinautang ni Doña Imelda para sa operasyon ng puso ng iyong ama, 10 taon na ang nakalilipas ay nananatiling utang. Walang emosyong sagot ni Attorney Lazaro. Narito ang listahan ng mga interes. Kung hindi ka makakapagbayad ng unang bahagi sa loob ng 1 linggo, mapipilitan kaming kumpiskahin ang maliit na lupang kinatatayuan ng dampang ito. Nalaglag ang tanging basong plastik na hawak ni Talia. Ang tunog nito sa kawayang sahig ay tila isang mahinang daing ng kawalan ng pag-asa. Napaluhod siya sa harap ng abogado. Ang putik mula sa labas ay humalik sa kanyang mga tuhod, ngunit wala siyang pakialam. Attorney, parang awa niyo na. Wala kaming pera. Kakalabas lang ni Itay sa ospital. Kahit konting panahon lang. Pagtatrabahuhan ko yon. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Pagsusumamo ni Talia, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng mamahaling pantalon ng lalaki. Ang basura ay mananatiling basura, Talia. Ang dugong dumadaloy sa inyong mga Alcantara ay sadyang marumi at mapagsamantala. Ang huling hirit ng abogado, bago siya tumalikod at sumakay muli sa sasakyan, iniwan si Talia na nakalugmok sa lupa habang ang usok ng tambutso ay tila sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Nang hapong iyon, ang langit ay biglang nagdilim. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa tuyong dahon ng nipa. Ang bawat patak na tumatagos sa butas-butas na bubong ay tila mga luhang mula sa langit. Sa halip na sumuko sa yak, kinuha ni Talia ang mga natitirang hibla ng sodwa na kanyang nadala mula sa mansyon. Nang matapos ang ulan, bumalik si Talia sa loob ng dampa. Basang-basa siya, ngunit ang kanyang ama ay nananatiling tuyo at payapa sa kanyang pagkakahiga. Habang pinapatuyo niya ang kanyang buhok, napansin niya ang isang puting papel na isiningit sa ilalim ng kanilang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang mga titik na ginupit mula sa dyaryo ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Umalis kayo rito kung ayaw nyo na ang dampang ito ang maging kabaong nyo. Ang apoy ay hindi namimili ng biktima. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang tinititigan ang sulat. Sino ang gumagawa nito sa kanya? Ang mga Santos ba? O ang mga kapitbahay na nagnanais na mawala na ang dumi sa kanilang baryo? Wala kaming paninda para sa mga babaeng hindi marunong makontento sa sariling asawa. Baka pati ang paninda ko ay nakawin mo pa sa oras na tumalikod ako. Ang boses ni Aling Nena, ang matandang tindera ng isda sa palengke, ay naging hudyat para sa lahat ng tao sa paligid na itigil ang kanilang ginagawa at tumingin kay Talia. Ang bawat pares ng mata
ay tila naging mga matatalim na dulo ng karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng maingay at mabahong palengke, naramdaman ni Talia ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib kahit na tirik ang sikat ng araw. Hawak ni Talia ang ilang pirasong barya na pinaghirapan niya mula sa pagtitinda ng ilang piraso ng det na eksodua. Ang mga baryang yon ay nakatadhana sana para pambili ng gamot at mainit na sopas para sa kanyang amang lalong nanghihina. Ngunit sa halip na isda, ang inihandog sa kanya ay ang mapait na laway ng pangungutya. Sa hindi kalayuan, isang makintab at puting van ang huminto. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Cora na suot ang isang mamahaling puting damit na tila isang anghel na bumaba sa lupa. May kasama siyang mga kamera at ilang mga tauhan na may dalang mga supot ng relief goods. Isang malaking banner ang iniladlad. Kalinga, mula sa pamilya Santos at Cora. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan ko sa Isla Sikat. Ang malambing ang ngunit nakakadiring boses ni Cora ay umalingaw-ngaw sa palengke. Narito ako para tumulong, lalo na sa mga taong nawala ng direksyon sa buhay. Dahil ang pamilya Santos ay mapagpatawad kahit na may mga taong naging anay sa kanilang tahanan. Lumapit si Cora kay Talia na nooy nakatayo lamang sa gilid. Basang-basa ang laylayan ng palda mula sa talsik ng tubig isda. Ang bawat hakbang ni Cora ay tila isang pagtatanghal ng tagumpay. Kumuha siya ng isang supot ng relief goods at iniabot ito kay Talia sa harap ng lahat ng tao. Heto, Talia. Kunin mo ito. Alam kong mahirap ang buhay kapag wala nang nagsusuporta sa'yo pagkatapos ng iyong mga pagkakamali. Ang bulong ni Cora, ngunit sapat ang lakas para marinig ng mga taong nakapaligid. Huwag mong hayaang magutom ang tatay mo nang dahil sa pride mo. Isipin mo na lang na ito ay tulong mula sa amin ni Henrique. Naramdaman ni Talia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Cora ay tila isang tulo ng asido sa kanyang puso. Gustong sumigaw ni Talia, gustong sabihin sa lahat ang katotohanan na ang babaeng nasa harap niya ang tunay na mga agaw, na siya ang biktima ng isang maruming laro. Ngunit nang makita niya ang mga kamera na nakatutok sa kanya, naramdaman niya ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila naging isang piraso ng tuyong kahoy. Sa kabilang dulo ng palengke, isang mahinang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Talia, anak. Lumingon si Talia at nakita ang kanyang amang si Mang Teodoro. Napilit na naglalakad gamit ang isang lumang tungkod. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit habang naririnig ang mga sigaw at bulungan ng mga tao tungkol sa kanyang anak. Tingnan niyo, pati ang matanda ay kinaladkad sa kahihiyan ng kanyang anak. Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran. Mabuti pa ay umalis na kayo rito, baka malasin pa ang huli namin dahil sa inyo. Dagdag pa ng isa, sabay tapon ng isang balde ng maruming tubig sa paanan ni Mang Teodoro. Ang tunog ng pagbagsak ng tubig sa semento ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Talia. Nakita niya ang kanyang ama na nanginig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at ang kanyang tungkod ay lumipad palayo. Bago pa man makatakbo si Talia, ang kanyang ama ay tuluyan ng bumagsak sa maruming sahig ng palengke. Itay. Ang tili ni Talia, isang tunog ng purong pighati na tila bumasag sa maingay na paligid. Lumalapit si Talia, ngunit ang mga tao ay hindi gumagalaw para tumulong. Sa halip, sila ay umatras na tila may dumi silang iniiwasan. Habang yakap ni Talia ang walang malay na katawan ng kanyang ama sa gitna ng palengke, nakita niya ang huling sulyap ni Cora, isang ngangiting mapanira bago ito sumakay pabalik sa sasakyan. Ang tanging naririnig na lamang ni Talia ay ang mabilis at mahinang tibok ng puso ng kanyang ama at ang malakas na tawa ng mga bulong
na tila hangin na kumakalat sa buong baryo. Paano niya ililigtas ang kanyang ama kung ang buong mundo ay nakasusi na ang pinto para sa kanila? Ang bawat hibla ng niyog na ito ay tila mga luhang natuyo na, magaspang at matigas, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang hindi kami tuluyang lamunin ng gutom. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng isang aandap-andap na lampara, ang mga kamay ni Talia ay hindi tumitigil sa paggalaw. Ang tunog ng paghatak ng mga hibla sa bawat isa ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakahiga ang kanyang ama sa isang tabi. Ang paghinga nito ay mababaw at puno ng hirap. Isang palaging paalala sa kanya na ang bawat segundong lumilipas ay may katumbas na halaga ng buhay. Ang paggawa ng mga basahan at banig mula sa sudwa ay hindi lamang trabaho para kay Talia. Ito ay naging kanyang dasal. Sa bawat pag-ikot at pag-uugnay ng mga hibla, itinatahi niya ang kanyang mga pangarap na nawasak at ang kanyang dangal na pilit dinudungisan. Napansin niya, sa gitna ng kanyang pagod, na kapag ang mga hibla ay hinabi sa isang partikular na anggulo, ang lakas nito ay nadodoble. Hindi lamang ito basta sapin sa paa. Ito ay nagiging isang matibay na lambat na tila kayang pumigil sa pagguho ng anumang bagay. Isang hapon, habang si Talia ay abala sa pagpapatuyo ng kanyang mga gawa sa tabi ng dalampasigan, napansin niya ang isang lalaking matagal nang nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaki ay may edad na, may suot na simpleng salamin, at may hawak na isang makapal na notebook. Hindi siya taga rito. Ang kanyang kilos ay masinsin at puno ng pagmamasid. Dahan-dahang lumapit ang banyaga. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa buhanginan ay hindi narinig ni Talia hanggang sa tumigil ito sa kanyang harapan. Tinitigan ng lalaki ang mga pattern na ginawa ni Talia sa kanyang mga luoy sinhok. May kislap sa mga mata ng matanda na tila nakakita ng isang nakatagong kayamanan sa gitna ng putikan. Magandang hapon, ang bati ng lalaki sa isang malumanay na tono. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang paraan ng paghabi mo? Hindi ito karaniwan. Sino ang nagturo sa iyo ng teknik na ito? Napaangat ng tingin si Talia. May halong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sariling gawa ko lang po ito, sir. Kailangan ko lang pong gawing matibay para tumagal ang gamit. Hinawakan ng lalaki ang dulo ng isang det na luoy. Dahan-dahang hinahaplos ang bawat pagkakabuhol. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang malayo at banayad na hampas ng mga alon ang maririnig. Tumingin ang matanda ng diretso sa mga mata ni Talia. At ang kanyang susunod na tanong ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim na mundo ng babae. Alam mo ba na ang mga hiblang ito na hinahawakan mo ay may kakayahang magligtas ng isang buong rehiyon mula sa trahedya? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay puno ng seryosong paghanga. Ang ginagawa mo ay hindi lamang simpleng det, Talia. Ito ay ang sagot sa isang malaking problema ng kalikasan na matagal na naming hinahanap. Napatigil si Talia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang isang babaeng nagtaksil o isang mahirap na det ng basahan, kundi bilang isang taong may mahalagang halaga. Ngunit sino ang lalaking ito at paano niya nalaman ang kanyang pangalan? Gayong ngayon lang sila nagkita. Ang bawat buhol na ginagawa mo, Talia, ay hindi lamang naglalayong pagdugtungin ang mga hibla. Ito ay naglalayong protektahan ang lupang pinagmumulan ng ating buhay. Ang tinig ni Professor De Vega ay puno ng kasiguraduhan habang nakatayo sila sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Sa harap nila ay nakalatag ang mga prototype ng luoy sinhok na det ni Talia sa loob ng nakaraang linggo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, lumilikha ng mga anino sa magaspang na texture ng sodwa na tila isang buhay na sining. Ipinaliwanag ng propesor na ang paraan ng pagkakabuhol ni Talia ay perpekto para sa soil stabilization,
Isang teknolohiya na makakapigil sa pagguho ng lupa sa mga gilid ng bundok at dalampasigan. Para kay Talia, ang mga salitang ito ay tila isang banyagang wika, ngunit ang kislap sa mga mata ng matanda ay sapat na upang malaman niyang ang kanyang basura ay may halaga na hindi kayang bayaran ng barya-barya sa palengke. Professor, hindi ko po maintindihan ang lahat ng scientific terms niyo. Ang nangingiting sabi ni Talia habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Pero kung ang mga lambat na ito ay makakatulong para hindi na muling bahain ang mga bahay ng mga kapitbahay ko, handa po akong hanggang sa maubos ang lahat ng balat ng niyog sa baryong ito. Napangiti ang matanda. Ito ang kailangan ko, Talia. Ang iyong talento at ang aking kaalaman. Magtutulungan tayo. Ako ang bahala sa mga kagamitan at sa pag-aaral at ikaw ang magiging punong tagahabi. Higit sa lahat, ang mga gamot ng tatay mo. Huwag mo na ring alalahanin yon. Ituturing natin itong bahagi ng ating research project. Ngunit ang bawat magandang panaginip ay may kaakibat na gising na puno ng panganib. Ang katahimikan ng kanilang hapon ay binasag ng isang malakas at nakakayanig na tunog ng makina ng sasakyan. Isang makintab na itim na SUV ang huminto sa mismong tapat ng dampa ni Talia na nagpadpad ng makapal na alikabok sa mga na Loisinhawk. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang malakas na sampal sa paligid. Bumaba si Henrique. Suot ang kanyang mamahaling polo shirt at shades na tila isang hari na dumadalaw sa isang maruming lalawigan. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang ilang mga lalaking nakauniporme ng pang-construction. May hawak na mga blueprint at mga instrumentong pangsukat. Tingnan mo nga naman ang swerte mo, Talia. Ang panimulang bati ni Henrique, ang boses ay puno ng kayabangan na tila hindi sila nagmula sa iisang higaan noon. Hindi mo kailangang magpakapagod sa mga basahan mo. Ang lupaing ito, pati ang buong pampang na ito, ay gagawin na nating The Santos Paradise Resort. Isang world-class na pasyalan para sa mga taong talagang may pera. Lumapit si Henrique kay Talia. Hindi man lang tiningnan ang propesor. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento at itinapat ito sa mukha ng babae. Pirmahan mo na ang dokumento ng relokasyon, kasama ang iba pang mga tao rito. Huwag ka nang lumaban, Talia. Wala kang laban sa proyekto ng gobyerno at sa kumpanya ko. At mas mabuti nang umalis na kayo rito bago pa dumaan ang mga bulldozer sa ibabaw ng dampa nyo. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nagnanais kumawala. Ang bawat salita ni Henrique ay tila isang banta na sisira sa tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang tahanan at ang kanyang bagong nahanap na pag-asa. Tumingin si Talia sa propesor, pagkatapos ay kay Henrique at huli sa kanyang amang tila nanginginig na naman sa takot. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay muling hinihila ng taong minsan nang sumira sa kanya. Ang bawat buhol na ginagawa mo, Talia, ay hindi lamang naglalayong pagdugtungin ang mga hibla. Ito ay naglalayong protektahan ang lupang pinagmumulan ng ating buhay. Ang tinig ni Professor De Vega ay puno ng kasiguraduhan habang nakatayo sila sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Sa harap nila ay nakalatag ang mga prototype ng Loisinhawk na ni Talia sa loob ng nakaraang linggo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, lumilikha ng mga anino sa magaspang na texture ng sodua na tila isang buhay na sining. Ipinaliwanag ng professor na ang paraan ng pagkakabuhol ni Talia ay perpekto para sa soil stabilization, isang teknolohiya na makakapigil sa pagguho ng lupa sa mga gilid ng bundok at dalampasigan. Para kay Talia, ang mga salitang ito ay tila isang banyagang wika, ngunit ang kislap sa mga mata ng matanda ay sapat na upang malaman niyang ang kanyang basura ay may halaga na hindi kayang bayaran ng barya-barya sa palengke. Professor, hindi ko po maintindihan ang lahat ng scientific terms niyo.
Ang nangingiting sabi ni Talia habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Pero kung ang mga lambat na ito ay makakatulong para hindi na muling bahain ang mga bahay ng mga kapitbahay ko, handa po akong hanggang sa maubos ang lahat ng balat ng niyog sa baryong ito. Napangiti ang matanda. Ito ang kailangan ko, Talia. Ang iyong talento at ang aking kaalaman. Magtutulungan tayo. Ako ang bahala sa mga kagamitan at sa pag-aaral, at ikaw ang magiging punong tagahabi. Higit sa lahat, ang mga gamot ng tatay mo, huwag mo na ring alalahanin iyon. Ituturing natin itong bahagi ng ating research project. Ngunit ang bawat magandang panaginip ay may kaakibat na gising na puno ng panganib. Ang katahimikan ng kanilang hapon ay binasag ng isang malakas at nakakayanig na tunog ng makina ng sasakyan. Isang makintab na itim na SUV ang huminto sa mismong tapat ng dampa ni Talia, na nagpadpad ng makapal na alikabok sa mga na Luoy Sinhok. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang malakas na sampal sa paligid. Bumaba si Henrique, suot ang kanyang mamahaling polo shirt at shades, na tila isang hari na dumadalaw sa isang maruming lalawigan. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang ilang mga lalaking nakauniforme ng pang-construction. May hawak na mga blueprint at mga instrumentong pangsukat. Tingnan mo nga naman ang swerte mo, Talia. Ang panimulang bati ni Henrique, ang boses ay puno ng kayabangan na tila hindi sila nagmula sa iisang higaan noon. Hindi mo kailangang magpakapagod sa mga basahan mo. Ang lupaing ito, pati ang buong pampang na ito, ay gagawin na nating The Santos Paradise Resort. Isang world-class na pasyalan para sa mga taong talagang may pera. Lumapit si Henrique kay Talia, hindi man lang tiningnan ng propesor. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento at itinapat ito sa mukha ng babae. Pirmahan mo na ang dokumento ng relokasyon kasama ang iba pang mga tao rito. Huwag ka nang lumaban, Talia. Wala kang laban sa proyekto ng gobyerno at sa kumpanya ko. At mas mabuti nang umalis na kayo rito bago pa dumaan ang mga bulldozer sa ibabaw ng dampa nyo. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nagnanais kumawala. Ang bawat salita ni Henrique ay tila isang banta na sisira sa tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang tahanan at ang kanyang bagong nahanap na pag-asa. Tumingin si Talia sa propesor pagkatapos ay kay Henrique at huli sa kanyang amang tila nanginginig na naman sa takot. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay muling hinihila ng taong minsan nang sumira sa kanya. Isang basurang gawa sa balat ng niyog laban sa 1 bilyong pisong proyekto? Talia, huwag mong gawing katatawanan ang sarili mo. Kahit mo pa ang lahat ng niyog sa buong Pilipinas, hindi mo mababago ang katotohanang ikaw ay isang hamak na babaeng itinapon na ng tadhana. Ang bawat salita ni Henrique ay parang mga maliliit na patak ng asido na pumapatak sa mga sariwang sugat sa daliri ni Talia. Nakatayo siya sa gitna ng initan. Hawak ang isang sample ng Luoy Sinhok na niya nang may buong pag-asa kagabi. Sa harap niya, ang kanyang dating asawa ay parang isang higanteng anino na nagnanais lamunin ang liwanag ng kanyang munting mundo. Ang kintab ng mamahaling relo ni Henrique ay sumasalamin sa sikat ng araw. Tila nangungutya sa maputik na tsinelas ni Talia. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay sapat na upang mapatigil ang tibok ng puso ng sinumang makakakita. Habang si Talia ay nagpapakapagod ang isang solusyon para iligtas ang kalikasan at ang kanilang tahanan, si Henrique naman ay narito para ito ay wasakin sa ilalim ng pangalan ng pag-unlad. Ang mga blueprint na hawak ng mga tauhan ni Henrique ay tila mga mapa ng isang digmaan kung saan si Talia ang unang biktima. Naramdaman ni Talia ang pamamanhid ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang alikabok na nagmumula sa mga sasakyan ni Henrique. Gustong sumigaw ng kanyang puso, gustong magwala ng kanyang mga kamay, ngunit ang tanging nagawa niya
ay ang higpitan ang kapit sa magaspang na hibla ng sodwa hanggang sa muling magdugo ang kanyang mga kuko. Ang hapdi ng pisikal na sugat ay walang-wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang kalooban habang naririnig ang mapang-aping tawa ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay. Pirma o semento, Talia, ikaw ang pumili. Ang pagpapatuloy ni Henrique habang humahakbang ng mas malapit. Huwag mong hintayin ang mga bulldozer na mismo ang sumagot para sa'yo. Isipin mo ang itay mo. Gusto mo bang mamatay siya sa gitna ng ingay ng construction dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Biglang lumapit si Henrique at hinablot ang Luisin Hawk mula sa kamay ni Talia. Pinagmasdan niya ito nang may pandidiri bago ito itinapon sa putikan at paulit-ulit na tinapakan ng kanyang makintab na sapatos. Riles ng tren, Talia. Yan ang landas ko. At ikaw? Ikaw ay isang maliit na bato lamang na sisipain ko palayo. Ang bulong ni Henrique bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Naiwan si Talia na nakatitig sa kanyang det na lambat na ngayon ay puno na ng putik at bakas ng sapatos ni Henrique. Ang propesor ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang kanyang balikat, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa papalayong sasakyan. Sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Henrique, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Hindi ito ambulansya, kundi isang truck ng bumbero na may dalang mga tauhan ng munisipyo. Ang tanong na nagpadugo sa puso ni Talia ay ito: sinimulan na ba ni Henrique ang kanyang banta nang hindi naghihintay ng bukas? Ang langit ay hindi marunong maawa sa mga taong wala nang natitira kundi ang kanilang dangal. Ang boses ni Talia ay nilamon ng unang bugso ng hangin na nagmula sa dagat. Ang sirena na narinig kanina ay hindi para sa sunog, kundi isang babala para sa isang biglaang unos na mabilis na lumalapit sa pampang ng Isla Sikat. Ang langit na kanina ay kulay abo lamang ay naging kasing itim na ng tinta at ang bawat patak ng ulan na nagsimulang bumuhos ay tila mga maliliit na bato na humahampas sa balat ni Talia. Sa di kalayuan, ang mga tauhan ng munisipyo na dinala ni Henrique ay nagsisimula ng magkagulo. Ang modernong seawall na ipinagmamalaki ng proyekto ng mga Santos, isang pader na gawa sa semento at bakal na hindi pa man natatapos, ay nagsisimulang bitak-bitak sa bawat dambuhalang hampas ng alon. Ang tila matibay na pundasyon ni Henrique ay nagpapakita ng tunay na kulay. Ito ay gawa sa pagmamadali at pagtitipid sa materyales para sa sariling bulsa. Habang ang lahat ay tumatakbo patungo sa mas mataas na bahagi ng baryo, si Talia ay tumakbo pabalik sa dalampasigan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa mga rolyo ng det niyang Luisin Hawk. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat sugat na nakuha niya mula sa pagtatrabaho ay tila muling bumubuka dahil sa alat ng tubig dagat, ngunit hindi niya ito pinansin. Bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malakas na palad na sumasampal sa lupang kinatatayuan ni Talia. Ang kanyang katawan ay basang-basa, ang lamig ay tila pumasok na sa kanyang mga buto, ngunit ang bawat hila niya sa mga hibla ng sadwa ay puno ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa bawat pagbaon ng mga kosi ng lambat sa putikan, tila ibinabaon din niya ang kanyang puot laban sa kawalang katarungan. Ang sodyo na itinuring ni Henrique na basura ay ngayon ay ang tanging bagay na humahawak sa lupa upang hindi ito tuluyang lumamon ng buhay. Talia, tama na. Mapanganib na rito. Ang sigaw ng propesor sa gitna ng ugong ng bagyo. Ngunit hindi nakinig si Talia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dampa kung saan naroon ang kanyang ama. Nakita niya ang tubig na unti-unti nang umaakyat sa hagdanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa isang iglap, isang dambuhalang alon ang humampas, mas malakas at mas mataas kaysa sa mga nauna. Ang tunog ng pagguho ng bahagi ng sementong pader ni Henrique ay narinig sa buong baryo.
Isang mapurol at nakakatakot na kalabog na sinundan ng malakas na agos ng tubig at putik. Naramdaman ni Talia ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga hibla ng lambat na kanyang hawak ay tila naging tanging linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang ang buhangin ay tinatangay ng agos, ang mga lambat ni Talia ay nananatiling nakakapit. Ngunit ang puwersa ng kalikasan ay tila masyadong mabigat para sa isang tao lamang. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng unos, isang anino ang nakita ni Talia na tinatangay ng tubig malapit sa dampa ng kanyang ama. Ito ay hindi si Mang Teodoro. Ito ay isang tao na nakasuot ng mamahaling damit, pilit na kumakapit sa isang gumuguhong semento. Ang tanong na naglaro sa isipan ni Talia habang ang tubig ay umaabot na sa kanyang dibdib ay ito. Sasagipin ba niya ang taong nagnanais sumira sa kanya? O hahayaan niya ang kalikasan na magbigay ng sarili nitong hustisya? Ang bawat paghinga pagkatapos ng malakas na bagyo ay tila isang nakaw na sandali mula sa kamatayan, kung saan ang amoy ng basang lupa at alat ng dagat ay nagpapaalala sa atin ng ating sariling kahinaan. Nang magsimulang sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway sa barangay Isla Sikat, ang tanawing tumambad ay isang malaking sugat sa puso ng baryo. Ang marangyang pader na semento ng proyekto ni Henrique, na bilyon-bilyong piso ang halaga, ay nagkalasog-lasog na parang mga biskwit na itinubog sa tubig. Ang mga bakal na dapat ay nagpapatibay rito ay nakalawit na ngayon, tila mga kalawanging daliri na nagmamakaawa sa kawalan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang himala ang namumukod tangi. Ang bahagi ng dalisdis kung saan inilatag ni Talia ang kanyang mga luoy sinhak ay nananatiling buo. Ang mga hibla ng sudua, bagaman puno ng putik at mga basura mula sa dagat, ay mahigpit na nakakapit sa lupa, tila mga ugat ng isang dambuhalang puno na tumangging magpaanod. Ang basurang hinamak ni Henrique ang naging kaisa-isang kalasag na pumigil sa tuluyang paglamon ng dagat sa mga dampa ng mga mangingisda. Isang matandang babae, ang mismong nagmura kay Talia sa palengke, ang dahan-dahang lumapit at nagabot ng isang tuyong kumot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Salamat, Talia. Ang tanging narinig na bulong sa gitna ng ingay ng mga alon. Samantala, sa di kalayuan, si Henrique ay nakaupo sa gilid ng isang nasirang bulldozer. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay puno ng dumi at ang kanyang muka ay kasing putla ng isang bangkay. Wala na ang kanyang kayabangan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Talia, mabilis siyang umiwas ng tingin. Ang sakit ng pagkatalo ay mas matindi pa kaysa sa lamig na nararamdaman ng kanyang katawan. Ang katotohanang ang kanyang bilyong pisong engineering ay tinalo ng isang simpleng debt ng sodua ay isang sampal na hinding-hindi niya malilimutan. Lumapit si Professor De Vega kay Talia. Hawak ang kanyang kamera at ilang mga sample ng lupa. Talia, nakuha natin ang ebidensyang kailangan natin. Ang mga lambat mo ay hindi lamang gumana. Naligtas nito ang buong hilera ng mga bahay na ito. Ang gobyerno, ang media, kailangang malaman nila ang tungkol sa iyong imbensyon. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal nang nawala. Ang pakiramdam ng tagumpay na nagmumula sa sariling pagsisikap. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga santos ay parang mga sugatang hayop na mas nagiging mapanganib kapag nasusukol. Habang ang mga tao ay nagsisimulang maglinis ng kanilang mga tahanan, isang tawag ang natanggap ni Henrique mula sa kanyang ina, si Doña Imelda. Ang tunog ng kanyang cellphone sa gitna ng katahimikan ay tila isang masamang babala. Henrique, kailangan mong ayusin ang gulo dyan. Ang propesor na hinahanap natin para isalba ang ating environmental permits ay balita ko ay kasama ng babaeng yan. Huwag mong hayaang ang basurang yan ang sumira sa ating lahat.
Ang sigaw ng matanda sa kabilang linya. Napatitig si Henrique kay Talia na nooy abala sa pag-aayos ng mga nasirang hibla ng kanyang mga lambat. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya kayang talunin ang teknolohiya ni Talia, kukunin niya ito sa anumang paraan, legal man o hindi. At alam niya kung ano ang pinakamahina at pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Talia na maaari niyang gamitin laban sa kanya. Ang bawat sentimong ibinayad ko para sa iyong dugong marumi ay may katumbas na halaga ng kahihiyan na hinding-hindi mo kayang bayaran, Talia. Ang tunog ng boses ni Doña Imelda ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tirik na sikat ng araw sa barangay Isla Sikat. Nakatayo siya sa harap ng dampa ni Talia, suot ang isang mamahaling itim na terno at may hawak na pamaypay na gawa sa seda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila nakikipaglaban sa amoy ng putik at alat ng dagat, isang matinding paalala ng malaking pagitan ng kanilang mundo. Hindi siya narito para humingi ng tawad sa pinsalang dulot ng proyekto ng kanyang anak. Narito siya para tapusin ang tanging bagay na hindi nagawa ng bagyo, ang durugin ng espiritu ni Talia. Akala mo ba ay sapat na ang ilang lambat na gawa sa basura para ituring kang bayani? Ang pagpapatuloy ng matanda habang pinalilibutan sila ng ilang mausisang kapitbahay. Ikaw ay mananatiling isang hamak na hampas lupa na nabubuhay lamang dahil sa limos ng pamilya Santos. At ang iyong amang walang silbi na pinilit naming isalba ang buhay. Lumabas si Mang Teodoro mula sa dampa. Nanginginig ang kanyang mga binti habang nakahawak sa kanyang lumang tungkod. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagtataka. Sa harap ng marangyang babae, ang matanda ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Doña Imelda, parang awa niyo na. Huwag niyo nang saktan ang aking anak. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mang Teodoro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hiya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera. Sa isang mabilis at mapangaping galaw, itinapon niya ang mga papel na pera sa putikan, mismong sa paanan ni Mang Teodoro. Heto ang pambili mo ng gamot at pambili mo ng dangal na wala kayo. Kayong mga alkantara ay mga parasitiko sa aming pangalan. Ang sigaw ng matanda, bawat salita, ay parang isang latigo na humahampas sa dangal ng matanda. Ang buhay mo, Teodoro, ay isang utang na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong hibla ng niyog. Ikaw ay isang pabigat sa iyong anak at isang mantsa sa lipunang ito. Naramdaman ni Talia ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa atake sa puso, kundi dahil sa dugong kumukulo sa galit. Nakita niya ang kanyang ama na dahan-dahang yumuko para sana pulutin ang mga pera, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa takot na baka mawalan na naman sila ng pambili ng gamot. Ang bawat pagyuko ni Mang Teodoro ay tila isang pagkabasag ng puso ni Talia. Itay, huwag, hindi natin kailangan ang dugong nasa perang yan. Ang mahinahon ngunit matalim na, sabi ni Talia. Tumingin siya kay Doña Imelda. Isang mahabang katahimikan ang namayani, tanging ang tunog ng hangin sa paligid ang maririnig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging kasing tigas na ng bakal. Doña Imelda, kunin niyo ang inyong pera at bumalik kayo sa inyong mansyong gawa sa kasinungalingan. Ang boses ni Talia ay kasing lamig ng yelo. Ang basura na sinasabi niyo ang siyang nagligtas sa baryong ito habang ang semento niyo ay naging libingan ng inyong dangal. At ang tatay ko, siya ay mayaman sa isang bagay na wala kayo. Isang malinis na konsensya. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang mahinang ungol ang narinig mula kay Mang Teodoro. Ang kanyang tungkod ay bumitaw sa kanyang kamay at bumagsak sa putikan. Kasunod ang kanyang sariling katawan na dahan-dahang nawalan ng lakas.
Itay! Ang tili ni Talia, isang tunog ng purong pighati na tila pumunit sa katahimikan ng hapon. Habang yakap ni Talia ang walang malay na katawan ng kanyang ama, sa gitna ng nagkalat na pera sa putikan, nakita niya ang huling sulyap ni Doña Imelda. Isang sulyap ng tagumpay bago ito tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Tumigil ang mundo ni Talia. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na balat ng kanyang ama at ang matinding pagnanais na ang bawat hibla ng sadwa sa kanyang imbensyon ay maging mga kadenang magpapabagsak sa pamilya Santos. Wala nang luha, Doña Imelda. Ngayon, sisimulan na natin ang tunay na laban. Ang pinakamalakas na sigaw ng isang anak ay hindi nagmumula sa lalamunan, kundi sa katahimikan ng isang pusong pilit binabasag ng kawalang katarungan. Sa loob ng maliit na klinika sa bayan, ang tanging naririnig ni Talia ay ang mahina at mabilis na paghinga ng kanyang amang si Mang Teodoro. Ang amoy ng gamot at malamig na hangin mula sa lumang bentilador ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa mga kamay ng kanyang ama, mga kamay na puno ng kalyo mula sa dekada ng pagtatrabaho sa dagat. Mga kamay na ngayon ay nanginginig kahit sa loob ng kanyang pagkakatulog. Walang luha sa mga mata ni Talia. Ang bawat patak ng pighati ay natuyo na at napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Alam niyang hindi sapat ang magluksa. Kailangan niyang lumaban gamit ang tanging sandata na mayroon siya, ang kanyang talino at ang kanyang mga det na Louis Sinhawk. Huwag kang mag-alala, Itay. Ang pabulong na panata ni Talia habang hinahaplos ang noo ng ama. Hindi na nila muling madudungisan ang ating pangalan. Ang bawat hibla ng paghihirap natin ay magiging kalsada patungo sa kanilang pagbagsak. Sa sumunod na mga araw, ang dampa ni Talia ay naging isang lihim na laboratorio. Sa tulong ni Profesor De Vega, mabilis nilang binuo ang mga teknikal na dokumento at ang formal na aplikasyon para sa patent ng kanyang imbensyon. Ang buong baryo, na dati ay nagtatakwil sa kanya, ay dahan-dahang nagkaisa para protektahan siya. Ang mga mangingisda ang nagsisilbing mga mata sa labas, tinitingnan kung may mga sasakyang Santos na paparating, habang ang mga kababaihan ay tumulong sa paghahanda ng mga hibla ng sodua. Ngunit sa kabilang panig ng bayan, si Henrique ay hindi nananatiling tahimik. Sa loob ng kanyang opisina, ramdam niya ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Ang mga environmental permits niya ay hindi maaprubahan nang walang pirma ng isang lehitimong expert, at ang balitang ang propesor ay kampi kay Talia ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Kailangan nating makuha ang mga papel na yon bago pa makarating sa kabisera. Ang utos ni Henrique sa isang lalaking nakaitim na jacket na nakatayo sa dilim. Huwag niyo na silang saktan kung hindi kinakailangan, pero siguraduhin ninyong walang matitirang kahit isang pirasong ebidensya ng kanyang trabaho. Sunugin niyo kung kailangan. Kinabukasan, habang si Talia ay nasa klinika para bisitahin ang kanyang ama, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa baryo. Isang mabilis na pagpasok ng mga hindi kilalang lalaki sa dampa ni Talia ang naging sanhi ng malaking kaguluhan. Ang tunog ng pagkabali ng mga kawayang dingding at ang pagkalat ng mga gamit sa loob ng dampa ay narinig ng mga kapitbahay ngunit sa huli na ang lahat. Nang makabalik si Talia, ang kanyang munting tahanan ay tila dinaanan muli ng isang malakas na bagyo. Ang lahat ng mga det niyang prototype ay pinagpuputol-putol at ang lalagyan kung saan niya itinatago ang kanyang mga technical files ay wala na. Ang tanging natira ay ang amoy ng gaas na ibinuhos sa paligid. Bagaman hindi ito tuluyang natuloy sa pagsiklab dahil sa mabilis na pagdating ng mga mangingisda. Napaupo si Talia sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa takot at galit. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang flash drive.
Dahan-dahang lumabas ang isang matandang mangingisda mula sa likod ng isang punong niyog. May bitbit na isang asul na folder na punong-puno ng putik, ngunit buo pa rin. Talia, itinago namin ito nang makita naming may paparating na mga hindi kilalang tao. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, pero ang tunay na kayamanan ay narito. Nakahinga ng malalim si Talia, ngunit ang kanyang kaba ay hindi pa rin nawawala. Ang bawat hakbang niya ngayon ay tila may kasunod na panganib. Sino sa kanyang mga tinuturing nakakampi ang nagbigay ng impormasyon kay Henrique? At paano niya dadalhin ang mga ebidensyang ito sa malaking lungsod para sa Vindan nang hindi siya nahaharang ng kapangyarihan ng mga Santos? Ang huling ebidensya ng kanyang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay, ngunit ang daan patungo sa katarungan ay puno ng mga patibong na hindi niya inaasahan. Mas bagay ka sa gilid ng kalsada, Talia, namamalimos ng pansin, kaysa rito sa pintuan ng isang unibersidad kung saan ang mga pangalan ay may kintab ng ginto. Huwag mong dungisan ang pulang carpet ng iyong mga bakas ng putik. Ang boses ni Cora ay parang isang matalim na huni ng ibon na puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa bungad ng malaking auditorium ng unibersidad. Suot niya ang isang gown na gawa sa mamahaling seda na kulay esmeralda na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kanyang tabi, si Henrique ay mukhang isang tunay na ginoo sa kanyang itim na tuksido. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos, na tila ba ang bawat hibla nito ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Talia ay nakatayo sa labas, sa ilalim ng init ng araw na nagsisimula ng bumaba. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at isang shawl na gawa sa pinong det na isodua at abaka, ang kanyang sariling likha. Ang kanyang mga kamay, na puno pa rin ng mga peklat at kalyo, ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na bag na naglalaman ng flash drive at ang huling pag-asa ng kanyang ama. Ang kaibahan nila ay tila isang malalim na bangin. Ang isa ay puno ng hiram na ningning, habang ang isa naman ay may taglay na ningning na nagmula sa apoy ng paghihirap. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sulyap ng mga taong dumadaan, mga edukado, mayayaman, at mga opisyal ng gobyerno ay tila mga hagupit ng latigo sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na langgam na pilit na umaakyat sa isang pader ng kristal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na baka mali ang kanyang desisyong pumunta rito, na baka totoo ang sinabi ni Cora na wala siyang puwang sa mundong ito. Security? Pakialis nga ang babaeng ito. Ang pagpapatuloy ni Henrique habang inaayos ang kanyang kurbata, hindi man lang tinitingnan si Talia sa mga mata. Baka kung ano pang dumi ang dalhin niya sa loob. Ngayong araw ay ang aking parangal at ayaw kong may anumang mantsa ang aking tagumpay. Nang hawakan ng mga security guard ang mga braso ni Talia, naramdaman niya ang isang matinding panliliit. Ang kanyang bag ay muntik nang mahulog sa semento. Sa loob ng auditorium, narinig niya ang masayang tugtog ng orkestra, isang tunog na sumasagisag sa tagumpay ng taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang ng pagkaladkad sa kanya palayo sa pinto ay tila pagkaladkad din sa kanyang dangal sa putikan. Sandali! Ang isang malakas at mariing tinig na nagmula sa loob ng auditorium. Ang mga gwardiya ay napatigil. Ang mga tao ay lumingon. Lumabas si Professor De Vega. Suot ang kanyang akademikong toga. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Sa kanyang likuran ay ang rektor ng unibersidad at ilang mga miyembro ng Board of Trustees. Hayaan niyo siyang makapasok. Ang utos ng propesor. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Henrique na nooy halatang naging balisa. Siya ang aking panauhin. Sa katunayan, siya ang pinakamahalagang tao sa bulwagang ito ngayong hapon. Nabitawan ng mga gwardiya si Talia. Inayos ni Talia ang kanyang shawl. Ang bawat hibla nito ay tila naging kasing tigas na ng bakal
sa kanyang paningin. Tumingin siya kay Henrique at kay Cora na nooy hindi na maipinta ang mga mukha sa pagkagulat at inis. Dahan-dahang humakbang si Talia papasok sa auditorium. Ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang digmaan. Ngunit habang papasok siya, napansin niya ang isang lalaki sa dilim, may hawak na radyo at nakatingin ng diretso sa kanya. Sino ang lalaking ito at bakit tila may hinihintay siyang senyas para itigil ang lahat bago pa man magsimula ang programa? Ang pintuan ay nagsara sa likuran ni Talia, ngunit ang tunog ng pagsara nito ay hindi nagbigay ng kapanatagan, kundi isang pakiramdam na siya ay pumasok na sa isang bitag na walang labasan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa dangal ng pamilya Santos at sa kinabukasan ng ating bansa. Ang proyektong ito ang magiging simbolo ng modernong Pilipinas. Ang tinig ni Henrique ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium, puno ng pekeng kababaang loob na hinubog para makuha ang tiwala ng mga investor at opisyal. Habang nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang mga spotlight ay tila yumayakap sa kanya. Ginagawa siyang isang imahe ng katuwiran at katalinuhan. Sa harapang hilera, si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay na tila ba nakamit na nila ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, si Talia ay nakatayo ng tahimik. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Pinanood niya ang kanyang dating asawa na tinatanggap ang palakpakan ng mga taong walang kamalay-malay sa dugong dumanak sa likod ng kanyang mga blueprint. Ngunit bago natin igawad ang parangal na ito, ang biglang pagsingit ni Professor De Vega habang umaakyat sa entablado, ang boses ay sapat na malakas para patahimikin ang buong auditorium. Kailangan nating kilalanin ang tunay na utak sa likod ng teknolohiyang magliligtas sa ating mga pampang. Ang teknolohiyang hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa talino at paghihirap ng isang taong minalit ng marami. Naramdaman ni Talia ang lahat ng mata na bumaling sa kanya nang ituro siya ng propesor. Ang tunog ng mga bulungan sa paligid ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog. Nakita niya ang pamumutla ni Henrique at ang unti-unting pagkawala ng kintab sa mga mata ni Doña Imelda. Ito ay isang kabaliwan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang sigaw ni Henrique, ang kanyang boses, ay pumiyok sa takot. Ang babaeng iyan ay isang hamak na det ng basahan. Wala siyang alam sa engineering. Ngunit bago pa man makakilos ang mga tauhan ni Henrique, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ang presentasyon ng mga Santos ang lumabas, kundi ang mga video na lihim na kinuha ng propesor at ng mga mangingisda. Doon, nakita ng lahat ang pagkakaiba. Ang gumuguhong semento ni Henrique sa gitna ng bagyo at ang matibay na luoy, sinhok ni Talia na pumipigil sa pagguho ng lupa. Hindi lamang pagnanakaw ng imbensyon ang nangyari rito, ang pagpapatuloy ng propesor habang inilalabas ang mga dokumento. Narito ang mga ebidensya ng palsipikadong environmental reports at ang paggamit ng substandard na materyales na naging sanhi ng panganib sa buhay ng mga tao sa Isla Sikat. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa balat ay narinig mula sa likuran ng auditorium. Hindi ito ang mga gwardiya ng unibersidad. Ang mga kalalakihang pumasok ay nakauniforme ng National Bureau of Investigation. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bakas ng biro. Henrique Santos, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong falsification of public documents at economic sabotage, ang deklara ng opisyal na nanguna sa grupo. Nakita ni Talia ang pagguho ng mundo ni Henrique sa harap ng kanyang mga mata. Ang lalaking dati ay tinitingala ay ngayon ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa likod habang ang tunog ng bakal na posas ay narinig sa buong bulwagan. Isang tuyo at malamig na tunog
na nagtapos sa kanyang kaharian ng kasinungalingan. Tumingin si Talia kay Doña Imelda na nooy nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang pamaypay ay nalaglag sa sahig at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Talia ang isang huling sulyap mula kay Cora bago ito mabilis na lumabas sa pinto. Bit-bit ang isang asul na envelope na tila ba naglalaman ng huling alas na maaring sumira sa lahat ng napanalunan ni Talia sa hapon na ito. Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nakatadhanang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasalanan. Ang katahimikan sa loob ng auditorium ay nabasag ng bulungan ng mga tao na parang isang malakas na agos ng tubig na bumubasag sa isang dam. Habang hinihila ng mga awtoridad si Henrique palayo sa entablado, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbagsak mula sa langit patungo sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, pilit na naghahanap ng sinumang maaaring sumagip sa kanya. "Cora, tulungan mo ako. Tumawag ka ng abogado." Ang pagsusumamo ni Henrique, ang boses ay puno ng desperasyon na tila isang batang naliligaw sa dilim. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang likod ni Cora na mabilis na naglalakad palayo. Huminto ang babae sa may pintuan, sandaling lumingon, ngunit walang bakas ng pag-ibig o malasakit sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at mapanuring tingin ang ibinigay niya bago tuluyang lumabas. Para kay Cora, si Henrique ay isa na lamang pabigat, isang mantsa sa kanyang sariling ambisyon na kailangan ng itapon. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa likuran ni Cora ay tila ang huling hininga ng pagsasama nilang binuo sa kataksilan. Samantala, si Doña Imelda ay nakaupo pa rin sa kanyang silya, ngunit ang kanyang katawan ay tila nawalan na ng buto. Ang kanyang mamahaling pamaypay ay nakalubog sa carpet at ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas sa pag-uutos ay ngayon ay nanginginig ng walang kontrol. Ang mga kamera ng media na kanina ay naghihintay ng kanyang tagumpay ay ngayon ay nakatutok sa kanyang bawat galaw ng kahihiyan. Ang kislap ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat kulubot ng kanyang pagkukunwari. Tumigil si Talia sa harap ni Henrique bago ito tuluyang mailabas ng bulwagan. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Wala siyang nakitang asawa. Ang nakita niya ay isang estrangherong nabubuhay sa anino ng sariling ina. Narito, ang regalong hindi mo man lang binuksan, Henrique. Ang boses ni Talia ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim ng katotohanan. Dugo at pawis ang bawat hibla nito. Inakala ko noon na ang pag-ibig ay sapat na para ang isang tahanan. Ngunit nakalimutan kong ang maruming kamay ay hinding-hindi makakagawa ng isang malinis na kinabukasan. Ibinigay ni Talia ang rug sa mga kamay ni Henrique. Ang magaspang na texture ng sodwa ay dumikit sa balat ng lalaki. Isang matinding paalala ng lahat ng kanyang tinalikuran. Hindi mo karapat-dapat ang kahit isang hibla nito. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kulungan, kundi tungkol sa katotohanang kahit kailan ay hindi mo maaabot ang taas ng isang taong marunong rumespeto sa sarili niyang dangal. Napatingin si Henrique sa rug at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang pagbagsak ng isang luhang hindi galing sa takot, kundi sa pagsisisi na huli na ang lahat. Bumaling si Talia kay Doña Imelda. Ang matanda ay nag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ngunit may kasamang matinding pagkatalo. Akala mo ba ay tapos na ito, Talia? Ang pamilya Santos ay babangon at dudurugin ka. Ang pautal-utal na sigaw ng matanda. Ang mga Santos na kilala ng lahat ay wala na. Doña Imelda. Ang sagot ni Talia habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang natitira na lamang ay ang anino ng inyong sariling kasamaan at ang amoy ng inyong yaman ay hinding-hindi makakapagtago sa lansa ng inyong mga ginawa.
Habang inilalabas ang mag-ina sa auditorium sa gitna ng ingay ng mga reporter, naramdaman ni Talia ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang cellphone. Mula ito sa klinika sa baryo. Talia, kailangan mong bumalik agad. Ang iyong ama, hindi na maganda ang kanyang lagay. Ang kaba na kanina ay nawala, ay muling bumalik. Mas matindi at mas masakit. Ang tagumpay ba ni Talia ay may kapalit na huling hininga ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay? Ang bawat hibla ng kanyang bagong buhay ay muling hinihila ng tadhana sa isang huling pagsubok. Ang bawat dapit hapon ay nagdadala ng pangako ng isang bagong bukang liwayway, kung saan ang mga sugat ng kahapon ay nagiging mga pilat ng karangalan. Ang pagtakbo ni Talia patungo sa maliit na klinika sa Isla Sikat ay tila isang paglalakbay, pabalik sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Ang amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin ay sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Nang itulak niya ang lumang pintuan ng klinika, ang tunog ng pag-inggit ng bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaba. Ngunit ang dinatnan niya ay hindi ang dilim ng kamatayan. Sa loob ng maliit na silid, ang kanyang amang si Mang Teodoro ay nakaupo na sa gilid ng kanyang kama. May hawak na isang maliit na radyo at nakatingin sa labas ng bintana kung saan makikita ang payapang dagat. Nang lumingon ang matanda, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaang matagal nang hindi nakikita ni Talia. Anak, napanood kita sa balita sa bayan. Ang paos na boses ni Mang Teodoro ay puno ng panginginig ng kaligayahan. Ang ating pangalan, malinis na Talia, malinis na. Tapos na ang pagtatago natin, Itay. Tayo na ang may-ari ng sarili nating bukas. Ang bulong ni Talia habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kumot ng ama. Mga luhang hindi na galing sa pait, kundi sa isang matinding ginhawa. Lumipas ang mga buwan at ang barangay Isla Sikat ay hindi na lamang isang simpleng langchay. Sa pamamagitan ng pondo mula sa mga patent royalties at tulong ng universidad, itinayo ni Talia ang Alcantara Eco-Fiber Cooperative. Ang tunog ng mga makinang pangbunot ng sodua at ang masayang kwentuhan ng mga kababaihan ay naging bagong musika ng baryo. Ang mga dampa na dati ay tila itinatapon ng tadhana ay ngayon ay naging sentro ng isang industriyang kinikilala sa buong bansa. Isang hapon, habang si Talia ay nakatayo sa pampang, pinagmamasdan niya ang mga kabataang babae na tinuturuan niya ng tamang paraan ng paghabi. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling magaspang. Ang mga kalyo ay naroon pa rin bilang mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas na ng mga bato sa dalampasigan. Narinig niya ang balita na si Henrique ay nahatulan na ng mahabang pagkabilanggo at si Doña Imelda ay napilitang ibenta ang kanilang mansyon para pambayad sa mga danyos at utang. Si Cora naman ay nawala na parang bula pagkatapos itakwil ng lahat ng kanyang mga kliyente. Ngunit para kay Talia, ang mga impormasyong ito ay tila mga anino na lamang ng nakaraan na hindi na kayang abutin ang liwanag ng kanyang kasalukuyan. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. May hawak na isang gupit-gupit na hibla ng niyog. Ate Talia, paano niyo po nagagawang ganito katibay ang mga lambat niyo? Sinasabihan po kasi ako ng mga kalaro ko na basura lang daw po itong nilalaro ko. Ngumiti si Talia at hinawakan ng maliit na kamay ng bata. Tumingin siya sa malawak na karagatan kung saan ang sikat ng araw ay tila det ang ginto sa ibabaw ng tubig. Tandaan mo ito, Neng, ang malumanay na sagot ni Talia. Walang bagay na basura sa taong marunong tumingin sa halaga ng sarili niyang gawa. Ang bawat hibla, kahit gaano kamura sa tingin ng iba, kapag pinagsama-sama ng may pagmamahal at katapatan,
ay kayang pumigil kahit sa pinakamalakas na bagyo ng buhay. Sa gitna ng tawanan at tunog ng mga alon, naramdaman ni Talia ang huling haplos ng hangin sa kanyang balat. Wala na ang takot, wala na ang hiya. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay nakahabi na ng maayos sa isang disenyo ng tagumpay at kapayapaan. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng katapusan, kundi isang tahimik na paalala na ang bawat sugat ay may oras ng paghilom at ang bawat hibla ng ating nakaraan ay siyang bumubuo sa matibay na lambat ng ating pagkatao. Sa barangay Isla Sikat, ang dapit hapon ay tila isang pintura ng matingkad na kahel at lila na dahan-dahang humahalik sa payapang karagatan. Wala na ang bakas ng malakas na unos na minsan ay nagnanais lumamon sa pangarap ni Talia. Ang dalampasigan ay malinis at ang mga luoy sinhok na det mula sa sodwa ay maayos na nakalatag sa mga gilid ng pampang, tila mga tahimik na bantay na nagpoprotekta sa lupang kinalakihan ng mga mangingisda. Sa loob ng malawak at preskong gusali ng Alcantara Eco-Fiber Cooperative, maririnig ang mahina at ritmikong tunog ng mga makinang naghihiwalay sa mga hibla ng niyog. Ang bawat manggagawa, karamihan, ay mga kababaihang minsan ding nakaranas ng pang-aapi at kahirapan, ay gumagawa ng may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi na sila mga biktima ng pagkakataon. Sila na ngayon ang mga arkitekto ng sarili nilang kapalaran. Nakatayo si Talia sa balkonahe ng gusali, pinagmamasdan ng kanyang amang si Mang Teodoro na masayang nakikipag-usap sa mga bata sa labas. Sa tanong na kung napatawad na ba niya ang mga santos, ang sagot ni Talia ay matatagpuan sa katahimikan ng kanyang puso. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitaw sa bigat ng puot upang hindi na siya muling maging bihag ng kanilang mga kasalanan. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng galit. At sa pagbitaw na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Nakamit ni Talia ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng bilyong piso ni na Henrique at Doña Imelda. Ang kanyang kapayapaan ay nagmumula sa katotohanan ng bawat butil ng kanin na kinakain nila ng kanyang ama ay nagmula sa malinis na pagtatrabaho. Ang katarungan ay naigawad na, hindi lamang sa loob ng korte, kundi sa bawat matagumpay na pagtubo ng halaman sa mga lugar na nailigtas ng kanyang imbensyon. Ang aral na nais iwan ni Talia sa lahat ng nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nakasabit sa kanyang apelyido o sa kintab ng kanyang alahas. Ito ay nakaukit sa mga kalyo ng kanyang mga kamay, sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng unos, at sa kakayahan niyang bumangon mula sa putikan upang ang isang bagong simula. Ang utang na loob ay hindi dapat maging rason upang isakripisyo ang sariling pagkatao. Ang tanging utang natin sa ating sarili ay ang manatiling tapat sa katotohanan. Habang ang huling sikat ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, naramdaman ni Talia ang init ng kamay ni Mang Teodoro na humawak sa kanyang balikat. Tumingin silang mag-ama sa malawak na dagat, handa sa anumang dalang bukas ng tadhana. Ang bawat hibla ng kanilang buhay ay matibay na, nakahabi ng may pag-asa at hinding-hindi na muling mababasag ng anumang bagyo. Ngayong payapa na ang dagat sa Isla Sikat at dahan-dahang nang naglalaho ang huling sinag ng araw, naway ganoon din ang mararamdaman ng inyong mga puso sa pagtatapos ng ating kwento. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako sa bawat yugto ng paglalakbay ni Talia. Sa totoo lang, habang sinusulat at binubuo ko ang bahaging iyon kung saan itinapon ni Doña Imelda ang pera sa putikan at pilit itong pinulot ni Mang Teodoro habang siya ay nanginginig sa kahihiyan, ganoon na lamang ang kirot na naramdaman ko sa aking sariling dibdib. Isang paalala na sa mundong ito, madalas subukan ng mga makapangyarihan na yurakan ang ating dangal dahil lamang sa ating kalagayan. Ngunit tulad ng hibla ng niyog na itinuturing ng marami na basura at walang silbi kapag ito ay hinabi ng may pagmamahal, tiyaga at katapatan,
Nagagawa nitong pigilan kahit ang pinakamalakas na pagguho ng lupa. Ang kwentong ito ay nagmula sa mga tunay na obserbasyon sa tibay ng loob ng mga kababaihan, isang paalala na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama natin, kundi sa kung paano natin hinahabi ang ating sariling kinabukasan sa gitna ng unos. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Talia na talikuran na lamang ang puot at ituon ang buhay sa pagtulong sa iba? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan? Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan po kayo ngayon at ano ang inyong ginagawa? Baka kayo ay nagluluto, nag-aayos ng bahay, o kaya naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay pinapakinggan at bawat puso ay pinahahalagahan. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, naway manatili kayong matatag at puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento. Ang reyna ng mga hibla, pagbangon sa isla, sikat laruin. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.